Lalo pong umiinit itong usapin sa pagbibigay at paghahanap ng hustisya sa missing sabongero na nawala noong 2021 at 2022. Alam niyo kung bakit? Kasi si Justice Secretary Boying Remulla bumanat na at binanatan pa yung mga abogado ng kanilang sinasabing posibleng mastermind na si Mr. Ang. Ano sabi ni Justice Secretary? Pera-pera lang daw sila. Pera-pera lang daw yung iba, ang mga abogado. Wow, ang lupit ha. Natural for them to concoct their stories. Ayan o. Yung talaga, gawain talaga ng ano yan ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga, ang kalaban namin dito, the best lawyers money can buy. Ayun. Pera-pera lang yan sa kanila. Yan ang banat ni Justice Secretary Boying Remulla sa legal counsel ng umano'y mastermind ng missing sabongeros, ang bilyonaryo gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Matapos opisyal na magsamba ng patong-patong na reklamong murder at serious illegal detention ang mga pamilya ng missing sabongeros laban kay Ang at iba pang miyembro ng tinatawag na Alpha Group. Matatanda ang nagsalita sa Bilinary News Channel ang kampo ni Ang nitong nakaraang linggo. Ayon sa isa sa kanyang mga abogado, hindi si Ang mastermind sa pagdukot at pagpatay ng mga nawawalang sabongero. Ang kanyang itinuturo mga salarin ang umano'y Patidongan Brothers Syndicate at ang ulo umano ng operasyon, ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Habang ang mga kapatid nitong sina Elakim at Jose nakasalukuyang nasa kustodiya ng Philippine National Police at isa pang lalaking nagngangalang Rolando ang itinuturing na mga tirador o ang first level implementers at kanang kamay ni Dondon. Pero ani SOJ Remulla, paraan lamang umano ito ng mga tunay na suspect para guluhin ang daloy ng kwento at investigasyon. Very neto. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this. Na meron talagang whistleblower sa acts ng isang criminal organization. And I think that we should appreciate the fact that he's coming out bravely to do this. Naniniwala rin si Remulla na maituturing si Ang bilang main player sa kaso ng missing sabongeros. Siya ang main player sa Isabong. Siya ang main player dyan. Siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Mariing itinanggi ni Patidongan ang mga akusasyon ng kampo ni Ang. Nakakatawa siya. Kung ako ang nakutos niyan, bakit niya binigyan ng monthly si Colonel Orapan ng 2 million? Wow. Tayo nakukuha ng 2 million, di ba? Siya ang pinaka-big type. Ibig sabihin, ako na ngayon si Mr. Atungang at ako na ngayon ang may-ari ng mga carpentry na at ako na ngayon ang chairman ng pitmaster. Paninindigan ng DOJ at PNP, patuloy ang pagtutok sa investigasyon ng missing sabongeros habang hindi napapanagot ang mga nasa likod ng mga krimen na ito. Ayan o, so intindi. Thank you sa Billionaire Channel. Ayan o, sila yung nakakuha ng story niyan. At yun naman po ay lumabas din sa maraming traditional media. Kahit doon sa amin sa PTV, Channel 4, Channel 13, Radyo Pilipinas, lumalabas din po yan. Lahat ng usapin, lahat ng development sa mga investigasyon ng pamahalaan, lalo na ng DOJ tungkol sa isong yan, ay lumalabas yan at ginagamit ng lahat ng traditional media. So nag-aaway na po, nagpapasahan na, nagtuturoan na yung kampo ni Mr. Atong Ang at saka ho yung Dondon alias Totoy na magkakapatid. Yung magkakapatid na ngayon ang inaakusahan ng abogado ni Ang na sila daw ho ang parang nasa likod nitong krimen. Ay sabi naman itong si alias Totoy, Dondon, siya yung may-ari ng business, siya yung bilyonaryo, siya yung kayang magbayad at magpagalaw ng pera. Kami hindi, kasi empleyado lang kami, tao lang. Wow, tao lang daw sila ni Mr. Ang. Yun ang pinakamabigat. Mga tauhang matitindi ni Mr. ang bumaligtad at nagturo, nagsabi ng katotohanan na kanilang alam at yun ang pinaniniwalaan ngayon ng Justice Department. Malinaw ang sinabi ni Secretary na may mga abogado na talagang pera-pera lang, malaking pera ang pinag-usapan kasi bilyonaryo yung kanilang tinuturing na mastermind na kung yung mga gunita 2 days ago, 3 days ago, formal na pong nag-file ng multiple murder, illegal detention ang mga kamag-anak ng mga sabongerong nawawala before DOJ. Kaya nga po akala ko dati ang pagiging abogado ay isang marangal na trabaho. Yan ang akala ko dati, hindi ko alam na ang pag-aabogado pala ay nag-aral ka para magtanggol ng mga kriminal at nag-aral ka para magsinungaling. Kasi nakikita naman natin yung ibang abogado, di ba? Nagsisinungaling. Pagdating sa mga interview, kahit nahayag na kriminal ang kanilang kliyente, nagagawa nilang ipagtanggol ito
talagang nagsisinungaling. At actually, ito hindi naman may tatanggi. Talagang ito yung realidad ng buhay ng mga Pilipino. Pag ikay mayaman, may pambayad ka ng abogado, malaki ang tsansa mong manalo sa kaso. Pero pag ikay mahirap, pau lang ang lawyer mo, ha. Hindi naman natin sa minamaletang pau. Pero alam natin na kapag pau lang ang iyong abogado at ang kalaban na ano tawag dito yung kalaban ng mga abogado o law office ay mga abogadong de campanilla, mga law firm na talaga namang mga ang tawag dito acceptance fee pa lang ay milyon-milyon na. Talagang ano po, talagang matatalo ka sa kaso at meron kang tulog talaga. Diba? Yan po hindi maitatanggi na realidad ng buhay ng mga Pilipino. Kaya nga po ngayon dito po sa laban ng mga nawawalang sabungero, buti na lamang talaga at meron tayong Pangulong Bongbong Marcos, General Torre, DOJ Secretary Boying Remulla, John Vic Remulla ng DILG, at marami pa pong ibang mga mga law enforcement agency at mga executive department ng ating bansa talagang gusto po nila na mabigyan ng hustisya ang ating mga kababayan. Alam niyo po, hindi po maitatanggi na talagang si Atong ang siyang ituturo o maituturo ng ating mga tinuturing na mga witness kasi nga po maraming tama sa sinasabi ni Dondon Patidongan at itong sa mga sinasabi naman ni Atong wala pong totoo kasi sa mga sinabi ni Dondon merong nandoon na mga buto sa Taal Lake. Nagkatotoo, meron talagang nakuha na mga buto doon. Merong mga nakuhang buto ng hayop pero meron ding mga kalansay ng tao. 'Di ba na nakuha? So, merong tama ang mga sinasabi ni Dondon Patidongan at accurate doon sa kanyang mga sinasabi. So, katulad niyan, wala pa pong napapatunayang totoo ang mga kampo ni Atong Ang. Yun ang totoo niyan. Yan ang napapansin natin. Si Dondon Patidongan, marami nang napatotohanan at katulad nitong dalawang kapatid niya na pinagtago daw po sa Cambodia dahil nga daw po may mga nalalaman din ito at kumbaga para maiwasan din na maging witness laban kay Atong Ang ay pinagtago po sa Cambodia. So ayan, lumabas na. Ito na yung nag-withdraw ng pera at yung sinasabing yung umakay doon sa isang sabungero. Nandyan na rin po pero kinailan nila kumbaga hindi nila kinonfirm na kapatid ni Dondon Patidongan yung umakay doon sa isang sabungero. Melvin ba yun? Hindi po yan kinonfirm pero yung isang nag-withdraw ng pera yun yung kumpirmado na kapatid ni Dondon Patidongan. Ang gagawin ng gobyerno, natural. Haharapin ng gobyerno yan. May complainant, may ebidensya, may testigo. Yan pa. Talaga uusod ang kaso. Kaya nga lang, binabaliktad na ng mga abogado na ang mga testigo at nagsasabing sila mayroong alam kung sino ang nasa likod ng krimen na ito ay binabaliktad nila ang sitwasyon. So, tingnan natin pagdating sa husgado, papunta na yun ng prosecutors for evaluation, dun ho sa mga ebidensya at testigo at reklamo ng pamilyang naghahanap ng katarungan. Ang tindi po nito kasi mahigit na 100 umano ang mga subongerong nawala, na parang bula, na parang hayop ang kanilang pagkakaturing ng mga panahon yon. Meron ako nabasang statement ng isa sa mga testigo. Ay naku, ayaw ko na hong ilabas, nakakapangilabot. Parang weekly ginagawa nila, parang every other day nag-uutos na itumba yung mga tao at ang pinag-umpisahan at dahilan pera tungkol sa sabong. Mukhang nagkamali sa partihan, nagkaroon ng dayaan, parang gano'n, meron palang dayaan sa sabong. Akala natin, wala kasi akong alam sa sugal akala ko nagpupupukan yung mga manok yung pala sa likod ng mga labanan ng manok ngayon meron palang dayaan doon. Mukhang may nagkadayaan, mukhang merong something. Kaya hindi matanggap ng kapitalista. At yung mga sabongero ang ginantihan, buhay ang nawala. So matindi po. Kaya ang description, as pinapaliwanag doon sa statement, weekly, every other day, may tinutumba. Pagkatapos itumba, i-report doon sa amo. O boss, tapos na, ganun pa. Okay lang daw. O next. O yung susunod, sino? Kailan?
Ganun daw mga dating. Wow! Tindi, ano? Para silang dahil lang sa pera. Alam mo, ang pera ay material na bagay. Pero ang umutang ng buhay para lang sa pera, yan po ipagsisisihan. May kapalit na kaparusahan yan. Mabuti nga sa Pilipinas, walang parusang bitay. Pero sa ibang bansa na may parusang bitay, bitay po ang katapat niyan. Dito habang buhay nang napakakabilang ko. Pero multiple murder, non-bailable offense, kulong yan pagka merong probable cause. Ayan po ang mangyayari yan. So, si Mr. AA ang pangunahin pa rin hong mastermind na itinuturo ng DOJ, ng mga testigo, at doon nakapokus ngayon ang mga otoridad. Ano kaya ang mangyayari dito? Kaabang-abang. Suspect pa lang sila, ha? Akusado pa lang po si Mr. Ang. Hindi pa ho guilty yan. So, may karapatan siya sa ilalim ng batas kung paano i-depensa ito. Kaya lang ho, binabaliktad daw ng mga abogado na para bang yung mga testigo ang siya pang pinapalabas ngayon, mastermind. Sabi nga nung alias Dondon at saka yung Totoy, saan nakukuha ng pera? Milyon-milyon, taang milyon ang usapan dyan. Nabayad para sa mga nag-ooperate na mawala yung mga sabongero. Alam nga naman kung magbayad, saan nakukuha nun? Sino ba ang may perang ganun kalaki? Wow! Ang tindi ng mahirap talaga yung dating tao, dating kasamaan, pagkumantayan, kalabuso ang lahat. Good luck. Justice for all. Sa mga biktima, pati sa mga akusado, kailangan din nila katarungan. Rule of law, pinapairal. Doon medyo talagang nagdedelikado itong sila Atong Ang dahil nga po matibay ang mga sinasabi ni alias Totoy tapos with evidence pa. Merong katotohanan, accurate. At isa pa itong patungkol po sa mga sa mga sinasabi nga na nagbabayad, merong katibayan si alias Totoy na si Atong Ang daw po ang nagbabayad doon sa mga ilang mga PNP. Noong kapanahunan na meron pong mga nawawalang sabungero, tumatanggap daw po ng napakalaking halaga itong mga PNP na ito. Yung 12 yung 12 pulis lang, di ba? Na inilagay na ngayon sa restricted o restrictive suspension. Rin po. Malaki din ang kanilang mga nalalaman diyan dahil nga po merong mga tao na gusto pong aregluhin itong 12 to. Imaginein po ninyo kung gaano po napakamakapangyarihan, napakayaman ng taong involved dito. At hindi yan si alias Totoy. Si alias Totoy nagdedemanda dun sa 12. Pero meron pong umaareglo. Ngayon, kung si alias Totoy ang mastermind, bakit ang umaareglo ibang tao? Katulad na lang doon po sa 5 gwardiya na kasama ni alias Totoy. May nagpiyansa doon. Tigta 3 milyon. Tigta 3 milyon Saan kukuha ng 3 milyon kada tao yung mga gwardiya na yon? Kasi kung yung mga gwardiya na yon may 3 milyong piso, bakit mag-gwardiya pa? Na mauuwi lang sa pangpiyansa. Yun lang yun Yun, kaya alam nyo, napakadaling kontrahin ni alias Totoy etong bino-brought up na issue ng kampo ni Atong Ang. Dahil nga po, alam naman ng mga, kumbaga ng mga nasa SOCMED, mga netizen, kung sino talaga ang mastermind. Napunto na yan na-pinpoint na kung sino yung mastermind. Pero, di ba nga po, ang kailangan dyan ay yung mga ebidensya na ilalabas ni alias Totoy. Ngayon, kung talagang si alias Totoy ang mastermind, bakit merong ibang nakikipag-areglo sa 12 na mga PNP na kinasuhan ni alias Totoy? Tapos, meron pa, bukod dyan, meron pang ilang mga PNP official na parang pinasibak ni DOJ Secretary Boying Remulla dahil nga daw po sa merong hindi magandang ginawa sa pag-iimbestiga dito po sa mga nawawalang sabongero. So it means, 'di ba, hindi si alias Totoy. Kasi kung si alias Totoy, dapat si alias Totoy ang nakikipag-areglo sa 12 pulis, pero siya ang nagkaso.
Di ba? Kaya talagang alam niyo po, sa i-vlog ko na nga to walang lusot na dito si Atong Ang. Pwera na lang siguro kung talagang siya po ay magkakaroon ng mas matibay na ebidensya kaysa kay alias Totoy. Kasi wala pa pong yung lahat ng mga sinasabi ni Atong Ang, wala pang nagkakatotoo. Sa korte na lang daw papatunayan. Pero si alias Totoy, pinapatunayan niya ang bawat salita na kanyang binibitiwan. Accurate. Tumatama. Meron talagang mga ebidensya. Meron talagang mga tao. Meron talagang mga recorded audio. May video. May listahan. May voucher. Kumpleto rekados. Kaya po, hindi na natin maiaalis sa mga kanetizen natin na si Atong ang iisipin po talaga na mastermind. Di ba? Kaya ang pinakamaganda rito, bukod sa pagsasalita ng kampo ni Atong Ang, dapat meron din po silang ipakita na ebidensya na nagsasabi sila ng totoo at meron silang ebidensya na mas matibay laban sa mga ebidensyang hawak ni alias Totoy. Diba? So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo mo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Ay, subscribe nyo si Sir Mike Abe. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito po sa YouTube. Maraming salamat. Bye bye po.